Nako, eto mga kabayan, grabe, lagot, nabulabog na, napaamin na Malacanang, Boeing, ex-marine, maleta, totoo. Nako, yan po ang ating alamin sa video ito mga kabayan, pero bago po natin simulan to, palike naman po ng video ito, malaking tulong po yan, maraming salamat po. At eto nga mga kabayan, unahin po muna natin itong mga nagte-trending na balita dito po sa social media. Ito po si Attorney Rowena Guanzon. Sabi niya po dito, buong bansa ay nakakaranas ng matinding hirap sa pagsipa ng petrolyo, sa pagsipa ng presyo ng petrolyo, Pero ang ayuda ay nakafocus na naman sa Metro Manila. Kaya napipikon sa atin ang Visayas, lalo na ang Mindanao. Nakasentro lagi sa Luzon. Ang lahat, samantalang lahat naman ay hirap na hirap ngayon, mga inutil. Ayan na. Totoo naman itong sinasabi ni Attorney Rowena Guanzon, no? Ngayon may ayuda na naman po, mga toda-toda diyan po sa sa Metro Manila, no? Ang tanong nga dito mga kaubayan, kung yan po ay national budget po ang ginagamit dyan, di pangkalahatan po yan no? Dapat siguro magkaroon din po ng ayuda, no? Hindi lang po dyan sa Manila, kundi pati rin dito sa Visayas at Mindanao mga kaubayan. Kasi hindi lang naman silang nahihirapan, hindi lang naman sila ang Pilipino. Bakit pag sinabi bang Pilipinas, Luzon lang? Pag sinabi bang Pilipino, Luzon lang, 'di ba? Tagalog lang ang Pilipino, hindi Luzon, Visayas at Mindanao mga kababayan, no? Mas ano pa nga sa inyo mas pabor pa nga sa inyo, biruin niyo For example, okay? Kayo ang bagsakan ng mga produkto, 'di ba? Yung mga products diyan, may logistic pa 'yan papunta sa sa probinsya dito sa Visayas at Mindanao, 'di ba? So magmamahal pa dito ng mas magmamahal pa. Pero sa inyo diyan medyo nakasave pa nga kayo 'di ba? Sa Luzon kung tutuusin. So what are we trying to point out dito? Huwag niyo naman i-single out yung yung Luzon lang, no? May Visayas at Mindanao, tulungan niyo rin, naghihirap din no? Sabi nga ng iba, budol talaga itong ayudang ito. Budol po itong ayuda. Oo. Kasi nga po, this could be a source of corruption na naman. Di ba? Anyway, ito pong naging opinion ng ating mga kababayan. Sabi po dito, sabi po ni Alexis, she needs support to support the Philippines federalism government to end corruption and overtaxation of the nation by centralized government and over-concentration of the government in Imperial Manila under the spoiled and rotten unitary system. And to have equal power, leadership and governance and share of wealth, revenue and resources between the national government and local government in the Philippines, federal states, and to have the election of 6 senators representing 12 federal state and federal administrative region. Masyadong technical itong natin, no? Itong comment ni Alexis, pero basahin pa rin po natin, no? Sabi pa po niya dito, administrative region of Metro Manila, if adopt the Nene Pimentel revised proposal with 1/3 of 2 senators every 2 years to give voices to the national government, not just the House of Representatives but also the Senate and 9 senators representing Filipinos residing abroad to have their voices of the Philippine Senate also. Ayan, masyado pong technical mga kabayan, pero ang ibig niya pong sabihin ay magkaroon po tayo ng federalism government, no? Na kung saan ay magkakaroon niya tayo ng mga federal state mga kaubayan, no? At
magiging equal na po yung no, not equal, no, kasi for example, kung mayaman kayong yung city ninyo, yung state ninyo, kung mayaman, di sa inyo yung tax ninyo, pero may share pa rin po sa national government, no? Yung pong po ang pagkakaintindi ko dito sa sinasabi. No, para mas pantay-pantay kung yung tawag ito yung pamimigay, no, ng pera ng budget coming from the national government, no, except of your local government, di ba? Yun ang maganda, di ba? Kasi magkakaroon po ng magkakaroon po ng authority yung Visayas at Mindanao na kung saan nila gustong gastusin, di ba? Yung pera nila. O yan mga kabayan, ano po ang inyong opinion dyan? Just comment down below mga karibin natin. At eto, pasadahan din po natin itong si Sir J. Sonsa, no? Aba, binira po si Risa Hontiveros, no? Si Risa Hontiveros kasi habang ang daming problema ng bansa natin, pag nagpapaganda lang si Risa Hontiveros ng pangalan niya, no? Nagpapabango lang ng pangalan. O sabi po dito ni Risa Hontiveros, I love being a Filipino. I love, like all of us, mahal ko talaga ang Pilipinas. Aray ko po. Sabi po ni Sir J. Sonsa, nako po, eto na naman tayo sa mga mapang-akit na statement mo, Madam Chair. Kung sa bagay, hindi naman katangkataka ang mga pangungusap mo dahil ilang beses mo nang pinatunayan na you love the Philippines. Ayan. Minahal mo ba ng todo-todo ang PhilHealth na nang umupo ka bilang board of director? At sa hindi may paliwanag na dahilan ay naglaho ang 10 billion na pondo para sa mga senior citizens. Ayan. Ganyan niya kamahal, no? Ganyan kamahal ni Risa Hontiveros ang Pilipinas, no? Yung pondo ng PhilHealth ay kinurakot. Okay? At mahal na mahal talaga ni Risa Hontiveros ang Pilipinas kasi mayroon po siyang billions of insertion. Okay? Bukod po dyan mga kabayan, talagang mahal na mahal po ni Risa Hontiveros ang Pilipinas kasi mayroon po siya mga fake witnesses. Ayan. Di ba? Ganun po kamahal ni Risa Hontiveros ang Pilipinas kung alam nyo lang. Di ba? O, ito pong naging komento ng ating mga kababayan patungkol dyan. Sabi po dito ni Cherry, bigyan ng jacket dyan. Aba, oo. Noto Risa Hontiveros again. In fairness, she love addict. Ayan. Gising Pilipinas. Once an Orocan will be forever an Orocan. Ayan. Never again sa mga salot ng Pilipinas. The PhilHealth Queen, sabi po ni Joel, ha ha ha. Bakit ngayon ko lang narinig sa kanya? NPA kasi siya. Ang NPA walang pagmamahal sa bansa. Only vested interest. Ayan. Yan o. Meron ka palang, magkano to? 1, 2, 3, 18 million MOA. Ayan ha. You love personal interest. Real. Totoo nga. Ano po ang inyong masasabi dito sa pagmamahal ni Risa Hontiveros sa Pilipinas? Just comment down below mga kabayan. At eto, pasadahan na po natin ang video ito. Malacanang napaamin, totoo ang deliveries ng maleta. Simulan po natin dito. Ito pag-usapan natin dahil exciting po ito. Inamin na. Totoo yung sinasabi nitong 18 Brave Marines. Tawagin na lang natin 18K para mabilis itong 18K inamin ng Malacanang na totoo yung sinasabing na deliver. May totoong maletang dinideliver. Sa mga letratong sinumite sa joint affidavit ng 18 dating sundalo ng pagde-deliver umano ng mali-maletang pera sa ilang opisyal at personalidad, sabi ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla, may nakitang isa na hindi raw tumutugma sa timeline ng kanilang kwento. When we investigated that angle, it appears that this delivery was done during the time of Speaker Lord Velasco.
So yan mga kabayan, sabi po ni Remulla, isa. Meron po isa. So ibig sabihin yung iba, totoo. Isa lang ang hindi totoo mga kabayan. Pero patutunayan pa rin yan ng 18 Marines na totoo yung sinasabi na itong issue ni Remulla, di ba? Ibiruin mo, napakarami pong pictures tapos isa lang yung na-recognize ni Remulla. Ibig sabihin, totoo po yung ibang mga pictures. Ha? Totoo mga kabayan. Ayan na. Nako, nagkakalabasan na dito. Mismong sila ang umaamin, no? At the time, definitely yung isa ron. Yung isang na-point out sa akin na nag-inform sa akin. Hindi Yun. Nahalataan nyo ba? It's coming. Kasi, eto yan. Alam natin, pagdating sa korupsyon, wala talagang bahid ang Duterte. Pwede na nilang ibintang yung EJK, kung ano man yan, kung ano binibintang nila, babaero si PRRD. Hindi ko sinasabing totoo ha. Oo. Pero pagdating sa korupsyon, lalong-lalo na itong ghost projects, alam nila sablay. Hindi nila maididikit sa Duterte. Siyempre, si Saldi ko ang nagbibigay ng maleta, di ba? Alam ka naman bigyan niya pa si BP Sara. Yung maleta na nga yun, ibang mga pinagbibigyan noon, yung iba doon, para sirain din si BP Sara. Naiintindihan. So, mati sila talaga dito pagdating sa ghost projects, pagdating sa flood control scandal, pagdating sa mga maleta boys, negatibo talaga ang Duterte. Ngayon, ang ginawa nito si Boying, ipinagdikit niya. So, ibig sabihin, hindi naman daw ngayon lang merong maleta. Yung mga maleta boys, hindi lang ngayon. Even nung dati pa. Even nung panahon pa ni PRRD. Di ba? So, sa madaling salita, hindi ko alam kung bobo to si Boying o sobrang bobo o tayo ang ginagawang bobo. Dahil dyan, napaamin siya. So, kailangan mong bigyan ng credit ngayon tong mga 18 Marines. Kasi ginigiba nila tong Marines eh. Diba? Ngayon, sinasabi nila dati pa, meron na. So, ibig sabihin, totoo yung sinasabi nitong mga Marines. Ngayon, kung totoo yung sinasabi ng mga Marines, ibig sabihin, nag-deliver talaga sila ng pera kay Bongbong Marcos. Tama o tama-tama. Nag-deliver sila ng maleta na may lamang pera kay Tambaluslos, kay Romualdez. Tama o tama-tama. Diba? Ngayon na sinasabi, nangyari din naman nung panahon ni PRRD. Di imbestigahan ninyo. Imbestigahan nyo kung sino yung involved nung panahon ni PRRD. Pero, imbestigahan nyo rin si Romualdez at saka si Bongbong. Kasi ngayon talamak eh. Kung totoo man dati, wala akong pakialam kung sinong tamaan dyan. Kung totoo yung sinasabi mo, imbestigahan nyo. Kung gusto nyo, electric chair nyo pa eh. Diba? Ako, positive ako dyan. Na negative ang Duterte ba? Nagiging so, baka yung tao sa ilalim. Hindi ko sinasabing totoo. Diba? Pero mas lalo mong imbestigahan, Boying. Diba? Ikaw ang nakaupo ngayong ombudsman. Di lalo mong imbestigahan dahil alam mo pala malawakan dati pa eh. All the more na hindi mo dapat iwasan. Dapat mas pinapatawag mo yung... Pero duda ako dyan mga kaubayan sa sinasabi ni Boying Remulla. Sa sinasabi po ni Boying Remulla, duda po ako eh. Bakit? Nung tinanong po siya, sino po? Si Ombudsman Boying, sino po yung yung source mo niyan? Hindi na nagsalita. Bakit ka naman matatakot na ibigay ang pangalan niyan kung totoo ang sinasabi niya? Di ba? Or totoo ang sinasabi mo? Kasi nga nagsisinungaling kayo. Kaya hindi nyo maipigay yung pangalan. Tapos yung inaakusahan ninyo, nakabalandra yung mga pagmumuka ng 18 Marines, nakabalandra yung mga pangalan nila, itinaya na nila pati buhay ng pamilya nila para lang ilabas yung, di ba? Yung katotohanan. No? Tapos kayo na nag-aakusa. Kayo na nasa authority pa. Dito si Boying, di ba, ombudsman. Nasa gobyerno po siya. Tapos si Boying pa ang hindi magpapakita ng kanyang resource person, kung sino man yan. Diba? Na nagsabi niya na itong picture na ito ay nangyari sa panahon ni former President Duterte. Ilabas mo. Patunayan niya, patunayan nyo. No? Hindi yung bibira kayo ng bibira tapos pagtatanungin kayo, patay mali siya agad. Patay mali siya agad. Nako po.
Delikado. Yung mga Marines, pero hindi sila iimbestigahan mo yung deliveries ng maleta. Dahil sinabi mo, totoo yung maleta. Sinabi mo, totoo yung deliveries ng maleta. Yun ang imbestigahan. Yari ka dyan, Boying. Nadali ka dyan sa mga yung kadaldalan mo. Tinukoy ni Remulla kung alin sa mga litrato ito. Pero ayon sa kanya, dun pa lang, may indikasyon na may tila may pagmamanipula sa kwento. What you see here is really a manipulation of facts. Sino po ba ang nagsabi niyan? Sino ba ang nagsabi na, etong isang picture na ito ay hindi kasama? No? Ikaw, Remulla. Ibig sabihin, you are manipulating the facts. Ikaw po ang nagmamanipulate ng facts. No? Diba? Kusuriin natin ng mabuti. Si Remulla po ang nagmamanipulate ng facts dito, mga kababayan. To make it appear that that was that. But actually, they were playing with timelines. And this is one timeline that they played with, that this happened before the term of President Marcos. Naupong speaker si dating Congressman Lord Alan Velasco mula October 2020 hanggang sa matapos ang termino ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. It's a very reliable person telling me. Kakaban na, dito muna tayo. Okay, so ang palusot niya, ito daw mga Marines, hindi reliable pagdating sa timeline. Ang lusot niya, dati. O di imbestigahan mo si Velasco kung gusto ninyo. Di ba? Pero imbestigahan nyo rin si Bongbong Marcos at si Romualdez. Pagkakaalala ko, mga kababayan, congressman pa yata noon si Boying Remulla, di ba? Sa panahon ni former President Duterte. Di ba? So meaning, nandun ka noon. Dapat ikaw mismo yung nakakaalam yan eh. Di ba? Kung may alam ka man, hindi yung pa-resource person ka pa. Hindi kayo dapat double standard. That picture was taken before, during the time that Lord Velasco was still the Speaker of the House. So yan, mga kababayan, ang tawag dyan, nabubulol-bulol kasi paputol-putol po yung pagsasalita ni Boying Remulla. Maybe he is thinking of something, no? Na pwede pang iba to. Pero wala na siyang may iba, mga kababayan, no? Anyway, ano pong inyong opinion, reaction patungkol po dito, mga karibin natin? Just comment down below at syempre don't forget to like. At share na rin po ang video ito. Maraming salamat po, mga kababayan.